Halil TV. Invited sila ni Roxanne sa birthday party ng mama ni Johnny. Sa bahay nila ni Johnny gaganapin ang 60th birthday celebration sa Salcedo Village. Sinundo siya ng dalawa at sabay-sabay silang pumunta roon. Nagpa-parlor pa ang bruha niyang best friend. At syempre pa, first time itong makikilala ng magiging mother-in-law nito. As usual, inula na naman siya ng tukso ni Johnny. Kung sana raw ay may boyfriend na siya, di sana'y may escort siya ngayon sa party. Bagay na iningusan lang niya. Sanay na siya kay Johnny sa panunudyo nito. Pag napika kasi siya, tiyak na siya naman ang talo. Kaya sa tuwin ay iniignora niya ang biro nito o di kaya'y sinasayawan na lang. Johnny, ano naman ang masasabi mo sa girlfriend mo ngayon, aber? Ano pa di maganda? Maganda lang? React agad ni Roxanne. Nagpa-parlor pa ako ng lagay na to tapos ganun lang kasimple ang sasabihin mo. Sana pala nag-duster na lang ako. Natawa si Johnny. Nagtampo naman agad ang love ko. Alam mo namang hindi ako demonstrative, 'di ba? Lalo na sa harap ng audience. Isa pa, naaawa na kasi ako sa best friend mo. Love, tiyak na maiinggit na naman sa ating tong si Zyra. Pero pagdating natin sa amin, promise, sasabihin ko talaga sa'yo kung ano ang totoong tingin ko sa'yo, love. Zyra, pag nawala kami, understood na yun, ha? Anong understood? Nahinila ko sa kwarto ko tong love ko. Loko-loko, si Roxanne. Nag-blush talaga ito ng husto. Nakatikim din agad ng mariing kurot sa tagiliran si Johnny. Magkatabi kasi sa front seat ang dalawa at siya ang nasa back seat. Dahil marahil sa pag-ilag ng kurot kaya bahagyang gumiray ang kotse. Hoy, huwag kayong maglambutsingan sa daan oh. Gusto ko pa pong mabuhay. Nagkatawa na naman ang dalawa at nagtingin na ng malaglo na tingin. Pag ano na ang dalawang ito ay talaga namang lihim siyang naiinggit. Never kasi na niyang nakitang hindi sweet ang mga ito. Nagkakatampuhan oo, pero agad ding nagbabati. Si Johnny ang madalas mapagpasensya kay Roxanne. She also wishes na sana'y makatagpo rin siya ng isang tulad ni Johnny someday. Pero sana matagal pa yung someday na yon, kasi naman hindi pa talaga tumitibok ang puso niya. Hindi pa nga ba? Hindi naman nagtagal at narating na nila ang bahay ni na Johnny. May kaya nga itong talaga, napakalaki rin ang bahay nito. Pero napakahambol nitong tao. Ipinakilala sila nito sa birthday celebrant. Mabait din ang mama ni Johnny. Ang tingin niya ay gusto nito ang kanyang best friend. Mukhang nagkagaanan nga agad ng loob ang dalawa. Kaunting tsikahan pa at kailangan ng istimahin ng matanda ang iba pa nitong bisita. Puno ng table ang malawak na lawn, inukupan nila ang isa at doon na sila kumain. Napakaraming handa, nagsubuan pa sina Johnny at Roxanne sa harap niya. Na para bang wala siya doon, ginawa yata siyang invisible na bigla na lang ng mga loko. Hinayaan na lang niya dahil nauunawaan naman niya ang mga ito. Tahimik siyang kumain. Nang matapos ang dalawa ay naisipang magsayaw. Ang ganda kasi ng pinatutugtog ng orkestra. Sweet old song. Nag-excuse sa mga ito at tinungo ang gitna ng lawn na nagsisilbing dance floor. Tinanaw lang niya ang mga ito. At sa totoo lang ay nakakaramdam na naman siya ng lungkot. Nasa ganoong pagsusoli si Zyra nang maispatan niya ang isang parehang nagsasayaw din. Halos magkayakap na nga ang dalawa. Inilihis niya ang tingin ng makasalubong ng mata niya ang mata ni Kenneth. Anong ginagawa ni Kenneth dito? Kilala ba niya si Johnny? O baka kaya escort lang siya ng kasayaw niya? Siguro ay girlfriend niya yon. Posible, naisip niya. Hindi sinasadya'y bigla niyang hinapa ang damdamin. Bakit bigla yatang tila gusto niyang umuwi ngayon? Naiinis siyang hindi niya mawari. Nang lingunin niya itong muli ay nakatingin pa rin ito sa kanya. Mabilis niyang binawi ang tingin at hindi na niya nagtangkang tumingin pa rito. Beautiful and yet so alone, anang tinig. Isang raggedly handsome na lalaki ang nilingunan niya. Na natitiyak niyang hindi niya kilala. Agad itong umupo sa isang silya sa tabi niya. Aba, presko ang loko.
Naisip niya. I'm Bien, and you are? Zaira. Bago niya sagutin iyo'y tiningnan niyang saglit si Kenneth. At kitang-kita niya ang matiim nitong titig. May bigla siyang naisip na gawin. Nice name. It's an honor to meet you, Zaira. Sabay lahad ng kamay sa kanya. Nakangiti pa siyang nakipagkamay sa lalaki. Same here, aniya. Minsan pa niya itong nginitian ng matamis. A unique name for such a rare beauty. Dagdag pa nito. Wow ha? Ang dulas ng dila ng loko. Kung sa bagay, simpatiko rin naman. Hindi nga lang kasing simpatiko ni Ewan. Your smile, it's enough to capture a man's heart really. Compliments, compliments. Are you gonna ask me to dance or what? Natawa ito at obvious ang tila amusement sa mga mata nito. I really like it. I like frankness in woman. Can I have this dance please? This dance among other things. Gusto niyang idugtong. Kabisado na niya ang mga ganitong tactics sa totoo lang. Sure. My pleasure. No, the pleasure is mine. Namumukod ka sa party na to. Don't you know that? Ngumiti lang siya ulit dito. Saglit pa'y nasa gitna na rin sila ng sayawan. Si Bien ang humila sa kanya at tila naman sinadyang magkatabi pa sila ni Kenneth. Naisip niyang ignorahin ito, lalo na ang tila nanunukat nitong tingin. Ibinuhos niya ang atensyon kay Bien. Nakipagkwentuhan siya rito. Natuklasan niyang kalog pala ito. Masayang kausap kaya kahit sa dance floor ay napapahagik-gik siya minsan. Sa tuwing magkakamali naman siyang tumingin kay Kenneth, lalo namang tumitiim ang tingin nito sa kanya. Nagpasalamat siya nang umupo na sa wakas ang dalawa. Lihim niyang sinundan ng tingin ng mga ito. Nagtaka nga siya nang matapos ihatid ni Kenneth ang babae sa isang table, ay iniwan niya ito doon sa grupo ng mga lalaki sa isang table ito nakiumpok. Kung gayoy hindi magkasama ang dalawa, naisip niya. Bigla tuloy nawala ang atensyon niya kay Bien. Hindi naman pala girlfriend ni Kenneth ang babaeng yun. Teka nga ano naman yun sa kanya? Nagyaya siyang bigla na maupo na. Hindi na siya hiniwalayan pa ni Bien. Sige pa rin ito sa kakukwento. At totoong nadadala siya sa kwento nito. Witty si Ben. Kaya pati tuloy siya ay napapakwento. Panay naman ang kuha nito ng drinks sa nagra-round ng waiter. Napupuna niya. At napapalakas na rin tuloy ang pag-inom niya. So, what happens to the poor boy? Ano pa di natakot, surrender agad si Loco. Ang lakas ng tawa ni Bien. Ikinuwento kasi niya kung ano ang ginawa niya kay Troy. Habang tumatagal ang pagkukwentuhan nila ay padagdag ng padagdag ang naiinom niyang ladies drinks. At sa totoo lang ay para nang umiikot ang tingin niya sa paligid. Wait, call of nature, excuse me. I'll be right back honey, okay? Yeah, balik ka ha. Tinapik pa niya ito sa braso. At bilang tugon marahil ay pinisilsiyan nito sa pisngi at nginitian ng matamis. Tumungga siya ng alak pag-alis ni Bien. Mabigat na ang talukap ng mga mata niya. Namamalaya na lang niyang nasa harapan na pala niya si Kenneth. Galit ang anyo nito. At sukat na agawin nito sa kamay niya ang kupitan ng alak. What do you think you're doing? Ako ang dapat na magtanong sa'yo ng ganyan, my God. Zaira, lasing ka na Of course not. Gusto ko pang uminom. Akin na nga yan. Iuuwi na kita. Aba at sino ka? Si Roxanne ang kasama ko kaya. Anong klase ba yung kaibigan mo at pinababayaan kang mag-isa rito? Halika na Zaira. Nahila na siya nito sa braso. Itinayo siyang pilit. Wait, ano ka ba? Ayoko sabi Gumewang talaga siya nang makatayo. Parang tumagilid yata ang tinatapakan niya. Tapos ay bigla siyang umangat sa lupa. Hey! Saan mo pa ako dadalhin? Bumigat na ng husto ang talukap na mata niya. Ang alam niya inilabas siya nito, siguro'y sumakay sila sa kotse. Doon na bumigay ang kamalayan ni Zaira. Malamig ang pakiramdam niya sa kanyang balat. Hindi niya agad maidilat ang mga mata. Parang binibiyak sa sakit ang ulo niya. Nang magawa niyang maibukas ang kanyang mga mata ay bahagya pa siyang nasilaw sa liwanag. Wake up, Zaira! Napabalikwas siya ng bangon sa boses na iyon. Pero agad din niyang napahiga. Para kasing umiikot ulit ang paningin niya.
Nasaan ba ako? Anong ginagawa mo rito? Pad ko to. Natural na nandito ka. Biglang linga siya sa paligid. Hindi nga pala niya iyon si Lid. Tinangka niya ulit bumangon ngunit pinigilan siya ni Kenneth. Inumin mo to para mawala ang pagkalasing mo. Ayaw man niya ay napilitan siya. Inilapit na kasi nito sa bibig niya ang tasa. Coffee pa lang pinaiinom nito sa kanya. Muntik na niya yung may buga nang makainom siya. Ang pait kasi. Nalasing ba talaga ako? At bakit naman dito ako dinala ng hudas na to? Uuwi na ako. Mamaya, maglilinawan muna tayo. Huminga siya ng malalim, sinapo niya ang ulo. Kumikirot kasi. I've had enough, okay? Gusto ko nang umuwi. Ang daddy ko baka alam niyang nandito ka, itinawag ko. Sabi ko hihintayin kitang magising saka kita ihahatid. Totoo kayang tinawagan nito ang daddy niya? At ipinagkatiwala naman siya dito, ganon? Please lang. Kanina mo pa sana naisip ang daddy mo. Bago mo sinidus ang lalaking yon. Do you know that man? He's a creep, my God. What? Bumangon siyang pilit. Paupo sa kama. Hoy, hindi ko sinidus si Bien. How dare you say that to me? Uuwi akong mag-isa. Hindi ako magpapahatid sa'yo. Mahigpit siyang pinigilan ni Kenneth sa braso. Nagsukatan sila ng tingin. Tila lalong sumakit ang ulo niya. Okay. Papahatid na ako sa'yo. Please lang, ihatid mo na ako. Masakit ang ulo ko kaya wala akong planong makipagtalo sa'yo, okay? Kailan ka magkakaisip, Zaira? Parang binabarena ang ulo niya pero hindi niya mapapalampas ang sinabi nito. Anong palagay mo sa akin, walang isip? Kung ginagamit mong isip mo, hindi mo gagawin ang pinagagawa mo kanina. Hindi gawain yun ng matinong babae. Pakawala lang ang gumagawa nun. Para siyang sinampal sa sinabi nito. Hindi ako pakawala. Hindi pala. Bakit ganun ang ginawa mo? Akala mo walang nakakakilala sa'yo doon? Holy God, ang dami, Zaira. Inilagay mo na naman sa kahihiyan ng daddy mo, alam mo ba yun? Puro ka daddy. Ganun naman pala't concern ka sa daddy ko. Bakit pati ako'y pinakikialaman mo? I don't give you the right. Asik niya. Naprovoke siya nito ng husto. Dahil nga ikaw ang sukat gumagawa ng ikakapahiya ng daddy mo. Napatingala siya sa pagtitimpi. Utang na loob, iuwi mo na ako. Para kang hari kung makapag-utos. Dahil hindi nakukuha sa pakiusap lang, ngayon mangako kang hindi ka gagawa ng hindi dapat gawin ng isang babaeng matino. Mangako ka. Who do you think you are? Sumosobra ka na talaga. You never learn, do you? Siguro dapat na kitang turuan ng leksyon na hindi mo malilimutan for the rest of your life. You brute. Huwag mo akong tinatakot dahil hindi ako. Isinadlak siyang bigla nito pahiga sa kama. Mabilis siyang dinaganan ni Kenneth. Sa susunod pang sandali pinarurusahan na siya ng mga halik nito. Masakim ang ginawang paghalik ni Kenneth sa mga labi niya. Nadamang-dama niyang ibig talaga makapanakit. Nanlaban siya. Pinagsuntok niya ito na sa likod. Subalit, pilit niyang iniiwas ang muka. Ngunit tila bakal ang katawan nitong nakadagan sa kanya. Mapersa ang mga kamay nitong nakapigil sa katawan niya at ang isa na may mapamarusang nakahawak sa mukha niya. Kaya malaya nitong napagsawa ang labi sa isang walang paggalang at maparusang halik. Nawalang bigla ang kanyang pagkalasing. Ano itong ginagawa ni Kenneth sa kanya? Ito ba ang leksyong sinasabi nito? Nawala ng saysay ang panlalaban niya. At nang magawa nitong mahiklas ang suot niyang gaun pababa hanggang bewang niya, pakiramdam niya ay pinaninigan siya ng mga kalamnan. Sa mga mata ni Kenneth ngayon ay malinaw ang pagnanasa, ang galit, ang pagganti marahil, hanggang ang mga halik nito ay unti-unti ring lumalamlam. Sa pagkakatingin nito ngayon sa kanyang kahubaran, tingin niya ay napalitan ang pananabik nito ng kakaibang ekspresyon, gaya ng pag-iiba ng takot niya kanina. Zaira. Pumikit siya ng madiin. Ayaw niyang salubungin ang malamlam nitong mata. Ayaw niyang pakinggan na waring nagsusumamo nitong tinig. Naramdaman lang niya ang sa pisngi ang pagtulo ng kanyang luha. God, Zaira, I'm sorry. Umiyak siya. Humagulgol ang iyak.
Nadama niyang kinabig siya ni Kenneth, payakap. Nag-init bigla ang kanyang pakiramdam sa galit, sa inis, sa pagkatalo at dahil sa iba-ibang emosyon. Pinagsusuntok niya ito sa dibdib habang humahagulgol. I hate you, I hate you, I hate you. Zaira, I'm sorry. Please forgive me. Holy God, Zaira, hindi ko gustong gawin sa'yo to. I'm sorry. Pilit nitong inangat ang mukha niya. Pinalis niya ang kamay nito. Ayaw niyang dumilat. I don't want to see you again. I hate you. No, Zaira. Look at me please, Zaira. I hate you. Isinalikop nito ang dalawang palad sa mukha niya at pilit itong inangat. Pilit ding pinigil nito ang luha niya. Zaira, please open your eyes. Look at me please. Umaalon ang dibdib niya sa sobrang lakas ng kabog. Nagmulat siya ng mga mata. Nagsusumamo na ang anyo ni Kenneth. Tila nagmamakaawa na. Naninikluhod sa kanya. Hinaplos siya nito ng paulit-ulit sa pisngi. Zaira, I'm sorry. I didn't mean to. Tila hirap itong dugtungan ang sinabi. Huwag mo na akong papakialaman. Zaira, nasaktan ako kanina. I want to kill that man. Habang tinitingnan ko kayo kanina, God, nasaktan ako, Zaira. I don't care. Zaira, I love you. Mahal na mahal kita, hindi mo ba alam yun? Hindi mo ba nababasa sa mga mata ko, I love you? I hate you. I hate you. Zaira. Kinabig siyang muli ng yakap nito. At minsan pang naglapat ang mga labi nila. Alam niyang ibig ni iyong patunayan sa kanya ni Kenneth. Nalito siyang bigla, na alarma. Kaya bigla niya itong itinulak. Deep in my heart, I swear, I love you, Zaira. Naihatid siya ni Kenneth na hindi sila nag-iimikan. Alauna pasado na noon ang madaling araw. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.